Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanya mismong State of the Nation Address, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabawal sa operasyon ng mga pogo sa bansa, epektibo mula ngayong araw. Isa po yan sa mga pinakapinalakpakan sa kanyang ikatlong SONA, kung saan iginiit din ang karapatan ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng Pangulo ang anyay epektibong paraan ng administrasyon para sugpuin ang problema sa droga. Mula sa Batasan Pambansa, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Pia, Emil, ilang buwan ang inaabangan ang posisyon ng Pangulo sa mainit na usapin ng mga pogo sa bansa. At sa kanya ikatlong State of the Nation Address, nagbitiw ang Pangulo ng isang sorpresang anunsyo at utos tungkol sa mga pogo. Effective today, all pogos are banned. Umani ng masigabong palakpakan ang anunsyong yan ng Pangulo na anyay tugon sa tinig ng taong bayan para itigil na ang mga ito na naging pugad na ng samut-saring krimen. Ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Kaugnay nito, may utos ang Pangulo sa PAGCOR at sa economic managers, lalo pat may mahigit 20,000 Pilipino manggagawa sa mga pogo ang maapektuhan sa utos na ito. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of pogos by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. May panawagan din ang Pangulo sa mga kawani ng gobyerno at gayon din sa mga mamamayan para magbantay para sa tuluyang pagsugpo ng problemang nilikha ng mga pogo. To solve all the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry, must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. Let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. Ang mga salitang yan ay sinabi ni John Stuart Mill, isang philosopher at naging Member of Parliament ng United Kingdom. Samantala, bagong utos na yan, isa pang umani ng palakpakan mula sa may 2,000 nasa loob ng plenaryo na kinig sa SONA ng Pangulo ang muli niyang pagtindig sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay
At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Special mention din sa SONA ang pasasalamat ng Pangulo sa Sandatahang Lakas, sa Philippine Coast Guard at sa mga mangingisda na humaharap sa hamon ng sigalot sa rehiyon. Sa buong Sandatahang Lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Pero sa kabila ng mga pahayag na ito, ayon sa Pangulo, patuloy na tatahak ang Pilipinas sa landas ng kapayapaan sa usapin ng West Philippine Sea. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Peace and community building will always be our clarion call. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Nabanggit din ng Pangulo ang usapin sa war on drugs na naging sentro ng kampanya ng sinundan niyang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagmamalaki niya, epektibo raw ang kanyang kampanya kontra droga na tinawag niyang bloodless. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Mel, Vicky, Emil, nagtagal ang SONA ng Pangulo ng 1 oras at 22 minuto. Pinakamahaba yan so far sa nakalipas sa 3 SONA ng Pangulo. Sa mga oras na ito ay nakaalis na po ang Pangulo mula dito sa Batasan Pambansa at nakikita natin nagsisialisa na rin ang mga kongresista mula dito at nagpapatuloy naman ang malakas sa ulan na kanina pang hapon at hanggang ngayon po ay bumubuhos ang malakas sa ulan dito sa Batasan Pambansa. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina.